Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Mayong hapon, ako yung naturon ang usa na to ka higalan si Attorney G.V. Bautista sa Banay ni Juan TV Show. Ato asiyang pagkaginabian may tungod sa mga init nga isyu karon. Isip leader, no? Isip usa ka leader, usa ka kanang malampusong abogado. Unya sa kalibutan sa abogasiya kanang mga usanis mga top-notch lawyer diri sa ato sa Cebu City. Maayong hapon kanimo, Attorney Bautista. Some people don't like Manny Pacquiao. The elitists would say that despite the wealth that he has earned throughout his career, he just does not belong in the same social class endowed with the charm and grace of those coming from the upper strata of society. He still mingles with the poor. He talks to them as if he is still one of them. He still eats the same kind of food they do, and at times, even with them. The intellectuals mock him for his lack of educational attainment. They laugh at him and call him names. They subject him to cruel and sarcastic jokes. They say that the way he talks clearly exposes his humble beginnings and poverty-stricken background. He cannot pronounce English words well enough and is simply not at par with their lofty standards. And thus, they conclude that Manny is not a good leader. Well, here's the thing. While the elitists and intellectuals don't like Manny Pacquiao for these reasons, it is precisely because of those reasons that I believe in Manny Pacquiao's leadership. Having experienced hunger and poverty firsthand, it should not come as a surprise that he would speak the language of the poor. It is not a big surprise that he helps the poor and underprivileged even before he entered public service. It is not a surprise that he continues to mingle with them and talk to them as a good friend and neighbor would. Who else can better understand the conditions of the poor and the plight of the less fortunate than someone who came from their ranks? The undisputed fact is that Manny continues to associate with the poor and continues to help them makes me believe in him even more. Manny understands the poor, and the poor understands him as well. Manny has always been there for them when they need him. His help for them is well documented and has made a positive impact on their lives than any well-made speech could ever do. Actions will always outweigh mere words, even if those words are eloquently spoken in perfect English. The ironic twist of it all is that despite his supposed lack of intellect and his not so good carriage of the English language, he is the one that gets invited to speak at the University of Oxford, one of the most prestigious institutions of learning in the world and the oldest university in the English-speaking world. This only goes to show that the English intellectuals see something in Manny our own intellectuals don't. Maybe Oxford University sees something more in him than just someone who cannot speak their language well enough. Maybe the Oxford University people
think that speaking good English is not the only yardstick to determine intellect and the end-all and be-all of a good leader. Maybe our obsession with the English language is just a natural product of our own colonial past. Whatever it is, the fact remains, it was Manny who got the invitation to speak and share his thoughts at Oxford University, and not any of his highly intelligent critics. Manny's life is an open book. We are all aware where his wealth and fame came from. We witness the ups and downs of his career. And most importantly, we know he is a good man who has done good things for our people and country. An honest and humble man who fears no one except his Creator, God Almighty. And he could help so many more people on a bigger stage and on a grander scale if given the right opportunity. After all, a good man does good things. Manny's entire life is a testament to public service. He has given so much to those in need, changed people's lives for the better, and gave honor to our country. He makes me proud to be a Filipino, and because of this, I believe in his leadership. I am not Manny Pacquiao. Not all of us can be like Manny Pacquiao. It is not an easy thing to be like him, even how much we want to be. But that does not mean we cannot believe in him. That does not mean that we can support him so that he can be of greater help to others. And here's another thing. Manny believes in the Filipino people. He believes in you, even if you don't believe in him. He will support you, even if you don't support him. He will stand up for you, even if you don't stand up for him. He will fight for you, even if you won't fight for him. Manny Pacquiao may be the leader some of our countrymen don't want, but in truth, he is the leader our country needs. Now is the time for a good man to lead this country. This is what I believe. I hope you will share this belief with me. We have heard the observation of Attorney J.V. Bautista, the lead convener of PAMP, Primus Inter Pares, first among equals, among the conveners of Professionals United for Manny Pacquiao Presidency, or Professional United for Manny Pacquiao for President. Actually, there are two observations that I learned from Attorney Bautista. One, only the poor can understand the poor better. Second, a good man makes a good leader. So, para sa ato ang mga audience, atong hinukdukan pag-ayo, kada bitang tan-aw na to tali sa mga kandidato. Now, karong eleksyon kay balo na ta. Daghan kay kandidato nga kanang feeling, matutod mga millennial, feelingon kanang feel poor, as if poor and poor. Diba? Unya, as if kana bitang mingon sila nga dibati yun nila ang kakabos. Napay uban sakay og kanang tricycle, sakay og jeepney, sakay karumata. Those experiences sa poor wa na masinati sa uban nga kandidato. Aside, tali sa mga kandidato nga gikan sa poverty, ingnon ta lang, usara pod ka kandidato ang proven nga ang iyahang wealth creation sa iyahang nga singot ug dugo, blood and sweat, pinaagi sa pagpamuksing. Now, one thing is sure, daghan na kayong boksidor nga nahimong milyonaryo. Daghan kayong boksidor nga nahimong bilyonaryo. But where the money goes? Nanga-bankrupt ang uban, ni-declare sila bankruptcy.
aron ang ilahang mga obligasyon mawagtang tanan legally. Nakibalo gini sa attorney sa corporate world aron kanang paglimpyo bitaw sa mga problema, declare ka og bankrupt. Pila man ka mga banggiita na itong mga boksidor sa field boxing lang ug sa uban nga sports nga ni-declare sila bankruptcy. But look, Manny Pacquiao earned money and he multiplied his money through investment. Nag-create siya mga korporasyon nga iyang gi-manage and he do a lot of multitasking. Not only sa field of sports, modula siya basketball, modula siya o billiard, modula siya bisag unsa nga sports, no? Apan usa ka butang wala makita sa uban. Si Manny Pacquiao dunay corporate experience kay dunay may daghang korporasyon nga under niya, gi-manage niya, unya it grows, nitubo. So kanang puntuhan nag-debunk na siya, nag-deny na siya sa claim sa uban nga mga oligarch, sa claim sa ubang mga elite. Nganong nahadlok man ang elite ni Manny Pacquiao? Nganong ang elite magpili magkandidato para nila? Ug dili katagaan nila katungod ang mga tao nga mopili og kandidato para nila. So mao na ang story ngano kung tan-aw ni Moro no naglutaw-lutaw sa daghan kayo nga social media, well funded ang campaign sa uban. Well funded ang ilahang kanang mainstream o traditional media. What it speak? Matud pa, kung magkandidato ka pag presidente, cost billions of pesos. Sabot pa sabot. Pero si Manny ingon siya, kanang ang tanan niyang hinaguan gift niya sa Ginoo ug iyahan ning gihimo tungod sa advocacy niya nga ang atoang Philippine society, ang atong Philippine government mahimong limpyo. Now, corporate world, usahay na gitawag na to nga ang pipila ka mga dagko nga mga corporation mag-control sa policy framework sa Estado. Tagaan tamog dako kay komedya ay nahimo naman ning jurisprudence pero media lagyapon. Kana ba nga under the Constitution bicameral ta na ay lower house na ay Senate. Hindi ka man sa presidente balaod na, hindi ka magpirma. O bisan gani katong pass ng bill pirmahan mo, pass na ang time given sa Constitution. Pero sa gihimo sa mga oligarch, nag-imbintog hasol na kaayo aron mausap na gyud ang kanang balaod nga nahimo diri sa Kongreso, no? Sa House of Representatives ug House sa Senate na nahitabo nga IRR. Resulta makalibog na noon kayo kay naay mga IRR nga mo conflict sa balaod mismo. Daghan kay na og atong tagaag example. What it speaks? Simple ra kayo. Dunay mga maayong laki usahay nga usabon unsay nasulat niya karon. Nahimuan naman na jurisprudence lisod na kay sulbaron kanunay na ang mga balaod ron. Dapat unta to kung na-conflict ato ka Supreme Court tan-aw ni. Pero i-reinterpret pa pod sa department nga kaniadto appeal sila sa paghimo og mga consultations. Ang mga korporasyon, private sector, public sector nga appeal sa consultation, wa man mahimo ang ilang labi. O, giusab. So, mo nang ingon si Manny, gukuron niya ang tanang kurap. So, kinsa derong naghadlok? Both ang influencer, ang mga influencers, kanang mga enabler nga corrupt people. Siguro padayono na to, no? Kanang lain observation ato ipakita. Mangutana ta ni ngayo ko pag-propound ni Attorney G.V. Bautista, may hitungod sa punto nga gi-raise niya kaganiha. A good man makes a good leader. So katong punto nga
a good man will make a good leader, simple logic na maguna siya. Because a good man does good things. That is what makes him a good man. Mo bitaw nga, naiuban na akong mga higala nga, lain-lain man taguna-huna, ila kong bugal-bugalan, ila kong katawan, nga abogado man ka, pero butar ka sa tao nga sama ni, musuportar ka sa tao sama ni Manny Pacquiao, usalang ka boksidor. Ako tubag, simple lang kayo. Sa oras nga muatubang ko sa Ginoo kay diha mo kita padung tanan, makasulti ko Lord atong panahona sa usa ka crucial moment sa history sa akong nasod. Nakasiguro ko nga ang tao nga akong gisuportaan usa ka tawo nga maayo, nga mahinadluko nimo ug tinumanong sa imong mga sugo. Kuntinto na ko ana. Maski unsay mahitabo, mo say akong gisulti sa akong mga higala o akong mga kaila, nga unsay mahitabo aning umaabot nga piniliay, kuntinto ko nga ang tawo nga akong gisuportaan, kasiguro ko nga maayo siya nga tawo maski unsa pay resulta sa eleksyon. Kuntinto ko. Kibaw ko kung diin gikan iyang bahandi. Kibaw ko kung unsa iyang pangunahuna nga subay sa pamanaod sa kahitasan. As I said, a good man does good things. Sa history sa atong nasod, daghan na tag leader nga napilian nga mga bright kayo, maayo kayo musulti. Natay mga leader nga sikat sa kayo, popular kayo, ug nakalider sa tag mga gitawag na to mga strong will o kanang mga isog. Sa ako lang pananaw karon, basit tagaan na to higayon ang usa ka may tao. It's time for a good man to lead this country. Mora na ako na. Mga higala mo kadtuno atong nadungog ang mga observation ni Attorney G.V. Bautista, ang lead convener sa PAMP, Professionals United for Manny Pacquiao Presidency. Usa sa mga organization nga gilangkuban sa mga lawyers, mga engineers, mga accountant, uba, architect, uban pa mga professionals. Din base sa ilahang kaugalingong observation, ang usa ka Manny Pacquiao Presidency mo ang pinaka manindot nga mahitabo diri sa Pilipinas. Kay panagsara nga adunay leader nga pareha ni Manny Pacquiao. Nga matud pa kana bitaw do na may panawton. Love comes from the most unexpected places. God uses also people from unexpected background, from unexpected places, from unexpected personality. Biblically, nakita na to ni sa history of the Jewish people. Once upon a time, God chose a simple man like Moses, who flee from his country to the desert because of his conviction for freedom of his countrymen. His name is Moses. Pareha ni Manny Pacquiao, di gyud kamaong mosulti, nireklamo pa gani siya, hala Ginoo, yung ngitra ko, I have stammering tongue. Then, nahitabo pod sa history of the judges sa Israel. Dunay mga higayon nga ang Ginoo ni pili og mga like Jephthah, usa ka bugoy nga tao. Bugoyon man dito si Jephthah. Pero gipili siya aron moluwas sa Israel gikan sa mga oppressor. Like Gideon, like Samson. Daghan pa kayo. Dili lang sa grupo sa mga propeta.
pareha ni Moses, pareha ni Samuel. Dihay gayon, nipili ang Ginoo gwapo. Ang ngalan niya si Saul, taas nga tao, gwapo. Pero failed siya atubangan sa Ginoo. Pero sa gayon ana, nipili ang Ginoo og usa ka ordinaryo kayong tao. Shepherd, farmer. Ay ang ngalan si David. The rest is history. Mayong hapon, kini si Richard Alfaura, manamilit kaninyo pinagis paginon ang ligong banay, mao ang dugukan sa atong nasod. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan. Ani ana sa kita sa laing yugto, Banay ni Juan. Ato ang bisita karon si Engineer Dante Arcilia. Sir, mayong hapon kanimo. Mayong hapon sa Sir John, Sir Richard. Idauto nako nga sa imong pagtambong karon makahatag kag mayong pagtulunan sa ato ang mga tan-aw sa telebisyon. Unya labaw sa tanan, maumol na to kay ang tema nato kadang panultion sa ato ang tulumanon, ang ligong banay mao ang pundasyon sa kalig-ong nasod. So ang ato karon nga paambitan mao ang usa ka banay nga Arcilia nga si Engineer Dante Arcilia. Mahimo bang suginlan mo ako sa imuha nga banay, Engineer Dante Arcilia? Ako si Dante Arcilia Sr., amahan ni Dax. Ang akong banay, usa ka ordinaryong banay. Pariyara sa Suban. Akong asawa, si Buana, taga Minglanilla, anak ni Judge Biliordon. Ang akong mga anak, si Dante Arcilia Jr., si Dax, mo'y una o kamagwangan. Ang ikaduha, si Carla, Maria Carla Arcilia Kiamco na karon. Ang ikatulo, mo si Maria Jusijin Arcilia. Arcilia pa, kay daga pa man. Tulo ka buka akong anak, usa ka laki, duha ka bubay. O kanintanan mao'y among kalingawan o umol, kalingawan o giya, kalingawan o tabang-tabang o pagpakabuhi sa maayong paagi o makatabang usab sa mga amigo, mga silingan, mga tanan, kutob sa maabot. Sa laing bahin, kanang mahimo bang tagaan mi o gamay nga kasayuran sa unsa nga field of engineering ikaw nag-practice, unya sa area of profession nahimo ang taas nga kinabuhi nga pag-practice sa imong human knowledge. Basically, ang akong eskwelahan in town, mechanical engineering sa CIT. Uy, pareha data, teknolodyan. Sa unsa nga tuig? Kunya, nasud man ko sa PAL, Philippine Airlines Maintenance and Engineering. Katrabaho in taon ko diha kay lagi akong banay ordinaryo raman. Mangita kabuhian. And so nasud taon ko sa Philippine Airlines Maintenance and Engineering. Pagsud na mo, we were taken as trainee. Kay wa man may kamahuan sa eroplano. Wa man kay sa CIT o may theory versus reality sa life. Kanay ko na ni siya. Reality, learning theory and applying in reality. Trainee mi. And so, ang structure, mura ba og kanang pareha sa PME, pareha sa doon na seniority, mura kadit ka. You do everything they say to you. And so, tungod kay wa pa mamikamahawan, tamas ginhawag yung tuon para sa aeroplano. Public aviation. Tanang basic sa aeroplano, kinanga makatunan. Or else, you cannot even go near to an aircraft. You can only go near to an aircraft. Di pagay ka pahikapon. O doon na kay know-how. Doon na kay knowledge. And then, when you will graduate, so kay basic raman god ang makatunan nato diha sa pagkuha o pagka-ininyero. yes, that's basic right. ra theory more tudloan ra ta og compute pero ning adto nimo sa real field practice sa imong profession
lahi na ang story diha. Ang giatiman nimo kinabuhi na sa tao. Tinuod, mao na. Kung pila ka buok ang crew, pila ka buok ang pasahero, mao na ang level of kanang ethics nga gihandle nimo sa imuha nga profesyon. Husto gyud. Kung mechanical engineer man gani nga gahandle og building in relation sa elevator, escalator, strength of Conditioning, materials, no. etc. Maupod ang kinabuhi pod sa mga clients sa mga building. Sa imong bahin, ang kinabuhi sa aviation, sa mga eroplano, sa nagnabigar sa kanginan. So, unsa imo ang kasinatian sa maong profesyon, engineer? Ang ako yung nakita og maayo nga dili lang kay magtuon kas libro, ang application sa imong hikatunan nga mga leksyon klaro kayo, real ang tanan. And so when you will be learning in reality, magsugod ka nagkuhag rating sa lain-lain nga mga eroplano, kay dili man ka pahikapon ug wa pa kay rating. Kay lain-lain man gyud ang matag eroplano og makina, Lain-lain lain-lain og electronics, lain-lain sila og Lain-lain system design, tanan, oh. design. So dili pwedeng makahilabot ka Kung sa wa kay- eroplano nga wala kay knowledge sa iya nga design. That's right. Dili lang kay doon na kay knowledge, you should be qualified, rated, Competent. competent. Oh. Unya, kung makakuha ka ng rating, magsugod ka na sa kuhag, lain-lain nga rating. And so, kanyadto ang aeroplano kanyadto mga daan, DC-3, wapay pressurization, magsuka ang mga pasahero. Tinuod na. Antod nga, di na gamay pressurization, doon na Abro, doon na YS, doon na Fokker, doon na Bach 111, ni anam nagkanindot ang aeroplano. Now, sa mga kinabuhi sa maintenance and engineering, wanam og kadaghan ang imong tun-an. Wanam og kadaghan ang butang nga ang ngayan mo hikatunan dili lang kay sa imong hunahuna. Kay ang imong hunahuna makalimot man. Kinahanglan hikatunan sa imong kasing-kasing. Because what is in your heart will never go away from you. Ma-recall yun na nimo. And so, katunan nimo kinasing-kasing. Ini-qualify nimo ko sa ka-rating, that's the time you can go there and then familiarize and work. Dili pag yung kapasagdan, mukuha ka na sa laing rating. Okay. The only way to prosper in industry is continuing knowledge, continuing practice. Education. Sumpay-sumpay good. Oh. Upgrading sa Dili iyong mga mo knowledge. It will never stop. Kay daghan mga modification. Now, makakuha ka ng rating, that's the time nga mukuha ka ng lisensya. Kay once you are licensed, pwede ka na mag-inusara in the eyes of the safety inspectors and your supervisors. Pwede ka nang muhikap, pwede na katanan. O doon na ka na lisensya on that qualified rating. Now, sa discipline, sa aviation industry, we were always told by the instructor at the very start nga in this area of field endeavor, there is no mistake allowed. Because a little So, mistake... no mistake, buto sabot, daghang mag-check sa imuha nga trabaho. Okay. Para mawa ang mistake, dili gyud mahitabo, dunay redundancy. Dunay mag-supervise ang crew chief. Doon na pag overall nga motanaw ang supervisor nga mao'y mo release. Pero sa kada lakang sa tao nga nagtrabaho, dunay quality inspector nga mo intervenir nimo ug tan-aw niyang dili siya satisfied. Ug satisfied siya, mutabang sa to siya pirma. And so, ang mahitabo, ang work done, ang trabaho nga gitrabaho is not only qualified, certified, but it is assured na it follows the book, it follows safety rules, it follows all practices, good practices sa aviation industry. Mao na nakapasiguro sa eroplano. In fact, ang airline industry has lesser accident than automobiles and cars. Daghan kayong porsyento sa aksidente sa cars and sea kaysa eroplano. Pero ang eroplano ug maay mahitabo nga di maayo mas fatal kaysa ubang mode of Transportation. aviation. Oo. So,
kung pananglit karon sa usa ka adlaw kanang sa usa ka bulan kapila man ang inspeksyon pagabuhaton ana. Okay. Kada aeroplano, doon na siya gitawag og schedule. Kay there are 72 chapters, 72 books sa aeroplano. Doon naman kay landing gear, hydraulics, airframes, power plant, systems, aircon, tanan. Doon na sila schedule. Pressure pagid niya. Okay. Doon na siya time frame kada usa. Nya gi-arrange nag maayo sa airline industry. Kay ug di ka kamao, di ka lupad imong eroplano, magsige ka lang trabaho. Pero ug imo na siyang ma-arrange ug maayo, kinahanglan mas daghang oras ilupad kaysa itrabaho. Or else mabankrupt ang industry. Kay wa man kay kita. Puro man ang gasto magtrabaho ka sa eroplano, tako kayo ng gasto. Okay, ang mahitabo, maayong pagka-subay, maayong pagka-arrange, maayong tanan. And so, a good airline, a safe airline is always profitable airline all the time. So, base sa imuhang profesyon, yun sa nimo ni pag-apply sa imuhang banay, nga doon na kay tulo ka mga anak. Kung baga, doon na kay tulo ka aircraft. Yeah. Actually, simple kayo. We stick to the basics of life. Unsa man gyud basic sa kinabuhi. Unsa man gyud gitawag nato pundasyon sa kinabuhi. And so, ang pundasyon nga gihatag sa ako mga ginikanan is to follow the protocol of God. Pagsupay sa kasuguan sa Ginoo. Pag-fulfill sa mission sa kinabuhi. Unsa man na, ang kinabuhi dili kay para imo ra. This is a sharing life. This is a life given to us to share with others for benefits, happiness, love, and everything. Now, ang kinabuhi, ang what do you call that, pundasyon sa kinabuhi, magsugod sa pagtuo sa kasing-kasing sa tao. So, doon ay duha ka punto kang gipagawas karon. Una, kanang kadisiplinado. Kanang follow yun sa protocol. Yes. Katong ikutan nimo. Ikaduha, ang imong kasing-kasing musubay ka sa kinabuhi, sa kagustuhan sa Ginoo o sa pananglit karon. Unsa pay lain nga mission nimo nga matan-aw nimo nga mao ni ang pagpadagan sa kinabuhi? Ikatulo. Ang ikatulo is it should be blended with what is existing. Unsa may mga influence sa environment, influence sa mga practices, mga kustombre, mga tradisyon. Diba? Sa unsa may ato makatunan nga makaayo. And so, imo na siyang i-appeal pag-blend adtong pundasyon nga imong gihatag. So that at least you have a good purpose in life. Dili kay ang imong kinabuhi basta-basta lang way tumong. So, kaabot yung mapasabot nga ang imuhang banay diha sa komunidad kanang samtang naa siya sa community, wala na sa sulod sa imuhang household, doon na siya ay makuha nga mga kasayuran sa iyang community nga o ang uban iya nga magamit, ma-adapt niya. Niya mo blend na siya unsay gitudlo sa iya nga pamilya. Okay. So kung sa iya nga community dunay kanang conflict level ba? Okay. Akong father gatudlo o kanang unsay maayo. Okay. Unsay matuod. O unsay matahom. Unya, sa ato nga kinabuhi karon, individually diha sa grupo sa kabataan, mga bata, lain-lain man nagperception unsa ang maayo. What is good? Unsa ang matahom? What is beauty? Unsaon man nimo pagpahimo nga ma-distinguish sa imuhang banay ang kalainan anang butanga nga usay mi mas maayo man ni maayo na para nimo
Pero nako mao ni maayo kung mga bata mao nang diskusyon sa mga gitawag nato karong millennial. Okay. Now, sa prinsipyo nga gilod na mo sa among mga bata, isip cornerstone or pundasyon sa ilang kinabuhi, nga ilaw niyang i-blend sa pagprogreso sa ilang pagpuyo, tulo ka butang ang among gilod. That is truth, beauty, and goodness. Now, metric sa truth. There's only one truth at any moment of time. Diba? Now, Absolute truth ang buot niyo ipasabot. ang katinuod. Oh. Oh. So, ingka usara ang truth. Unsa man na siya? Ang tinuod is we have life. And we can lose the life. That is one truth. Yeah? Now, another one is, we have life. If you want to be happy, you take care of your life. How will you take care of your life? Mahanadagan sa kayo. No? Now, usara gyud tinuod. Now, kunya, goodness, kanang tinuod nga maayo. Unsa may maayo o diferensya sa dili maayo. Doon na may dili kay maayo, doon na sa dautan. And so makita na sa resulta. And so unsa may maayo? Ang maayo makahatag og benepisyo sa daghan, makalipay sa daghan, makaayo sa kadaghanan. Dili kay sa imo rang kaugalingon. Kanang tagaan na itong timeline. Okay? Kanang ang timeline mo himo ni siyang shade. Kanang limlim. Kanang landong. Kay mingon man ka. Karong panahon na maayo ni. Ugma dili na maayo. Sunod tuig. Kanang giingon na to nga maayo. Kanang dili na mapuslan. So unsaon na to pag-qualify ang kanang giingon na to maayo, matahom, o kanang giingon na to nga kanang makapahimsog yun sa atong panghuna-una kay kanang kamatuoran kay kanang sa karon man god moderno nga filosofiya, modernong filosofiya nga gidala sa mga batan-on karon engineer. Kanang moingon na sila mayo na para nimo, pero nako dili man. Mayo na para karong panahon na, pero unya dili naman. Okay? Gitan-aw nila kanang gitawag ka relativity of what is good. Subjectivity of what is good. Kanang mayon po sila. Kanang kamatuoran mag-usab-usab ba na? Tinuod na karon, pero unya dili na tinuod. Kanang mayon sila nga kining kamatuoran nga atong gidawat karon dunay posibilidad nga dili na tinuod mga 50 ka tuig gikan karon. Pananglit moingon sila. Apply. Kanang nationalism di naman na mapusla na to 100 years from now. Pananglit karon ang ato ang mga bayani magtan-aw karon nga nahigugma gyud sila sa ilang nasod. No? Kanang ang level sa excitement nila to fight for freedom. Physically, mentally, heartily ilang gihimo aron do natay kagawasan, aron nga maka-enjoy ta sa resources nga gihatag sa God diri nato. Pero unsa may gihimo nato karon? Unsa kay feeling nila given nga butang nato nakakita sila sa atong gihimo pagkakaron. So ana na to makita nga sa pananaw sa mga millennial pagkaron kanang subjectivity sa what is good, what is truth, and sa katulo, what is beautiful. What is beautiful. So sa pagload nimo sa information dito sa imong anak, kanang giunsa nila ni pagdawat. Okay. Pananglitan sa tinuod. No? Labi na mga journalist, pareha ninyo. Kamo mong yoy. In fact, journalist is the foundation of spreading what is true. One. No? Oh. Now, unsa may diferensya sa tinuod o dili? Dako kay diferensya. That's black and white. Diba?
Now, og application sa tinuod karon og sa unya, that will be another step. Og ma-distinguish na itong tinuod karon na mao ni tinuod, mao ni nahitabo nga tinuod. And so correspondingly, mao ni epekto. Correspondingly, mao ni atong angayang buhaton. Nagsubay sa tinuod. Ngano man, mao ni makaayo. This will be good for us as a result or as an effect of what is initially true. No? Okay. And so, wa mawa ang truth taa. Now, unsa may maayong buhaton? Ang maayong buhaton, kanang mo relate sa tanan nga nahitabo nga makaayo, makahatag og produkto nga makaayo from what is true. And so, ang mahitabo, imong gibuhat ug unsay makaayo. Makalipay sa daghan, makabenepisyo sa daghan, ug makapundar sa kinabuhi sa kadaghanan. Yeah, And so that will be good. Dili makadaot. Kay og opposite imong buhaton, tingali ang opposite sa makaayo, dili kayo makaayo or mahimo bagay makadaot. And so we have now chosen what is good. Now, ang sunod, what is beautiful? Because in the eyes of God, beauty is something in perfection. Sa truth o goodness, butangan mo beauty nga may. Manindot nga pagkasulti, manindot nga pagkabuhat, manindot nga pagkarespeto ang imong mga po nga gihatag sa tao. That is some kind of perfection given to God, dedicated to God. And so when you pick truth, beauty, and goodness in life, God will always be happy with you. So, karon kana sa perception na sa God, no? Diri nato. Okay. Kanang mangutan ako, kanang ang imuhang kamagwangan anak si Engineer Dax Arcilia. Okay. Dante pareha nimo. Kanang ngano nga gihinganlan man og Dax nga kung tan-aw na to lahi ra kayo ang Dax og Dante. Layo kayo. Actually, it was an influence of what was going on at that time sa pagkatao ni Dax. Doon ay manindot kayo nga salida ug usa ka kinabuhi sa tao nga ni-capture sa akong attention. Tungod kay ang maong tao gikan sa kagamay, sa kalisod, ug sa kapiit sa iyang sitwasyon. Nilampos pagprogreso ngadto sa maayong pagkabutang. Mura nagprinsipi, dako nag otoridad, daghan nag mga propriedad, meaning to say successful in life. But he have passed through hardships and sacrifices. Now, because of the accomplishment, ang ngan sa tao nga nakahimo sa mga butang nga extraordinary, akong gi-adapt, akong gigawi sa angga sa akong anak. Base na lang umadamlag nga makakita siya sa istorya sa iyang ngan na bisan pa manggayag mawa na niya ako o mamatay ba kog sayo or what, bisag subayon lang niya iyang ngan is already a good guide of a progressive person in life. Usa na ka punto nga akong gi-appeal sa nga ni Dax, hangga lang. Kay ang tao do naman giangga. Bisag di nimo anggaan ini. How giunsa pag-influence ang tumong nimo nga ang vibration sa usa ka ngalan mo influence sa pananaw ni Dax sa iyahang kinabuhi. Mao na ang imong tumong. Usa ka bahin kanang gitan-aw pud nimo nga ang pagngalan nimo niya o Dante Arcilia mo influence sa dagan sa iyahang kinabuhi, modeling. So usa na ka paagi nga kanang iyahang psyche, Yeah. makaumol ug unsa siya nga mahimo unya subay sa iyang buhaton
siyang pagtuo may tungod sa iyang kaugalingon. Okay. So, Gusto. sa kabahin, kanang tan-aw na to si Dax karon sa iyahang kahimtang karon, degree of acceptance pagdawat niya sa ngalan, influence ug angga. O imong tan-awon siya karon, kanang unsa siya sa imuhang pananaw isip amahan. Okay. Level of influence. Dili pagdaig sa akong anak. Kay ako man itaw ng anak. Pero if I will compare Dax to other persons like him, of his age, of his profession, of everything, nakita nako nga si Dax gasunod sa nagsubay sa katarong all the time, nga dili gud siya gusto nga makakomit og sayop sa bisag unsa nga butang. Unya dili siya gusto nga masayop sa protocol o mga guidelines sa Ginoo. O mo persevere pareha sa akong gikandam nga maninguha to assert, to work hard, and at least capture some success at any moment of his life. Mo'y akong tanaw nga pagkaumol ni Dax karon kay di man siya mohunong bisag unsa kalisod, bisag unsa sige gyud mo persevere. And so gasunod Kada- siya sa diktum sa Malaho tayon sa Bisaya pa, no? Perseverance, malaho tayon. So, akong gitanaw nga, lahi man tong degree sa profession nimo nga ang makinamanggod kanang ang level of cognition niya base ra sa program sa ininyero nga gisulod niya. design. Termino karon, apps and design, application and design. So, lahi ang tao. Kaya ang tao dunay kaugalingong intelligence nga dunay kaugalingong reason, unya dunay kaugalingong language nga mo communicate niya sa iyahang environment. Nga kanang butanga dili kayo applicable diri sa makina. Oh. Kay ang interaction sa makina as language form diha sa iyahang pag-reconfigurate sa iyahang palibot, anha raman mo apply within the design. Sud niya. Oh. Sa suod niya. Okay. Ang tao, mo apply siya outside sa iyahang design, kay Okay. mo connect siya sa reality, unahan pa sa iyahang karon. Oh. Mo connect siya sa reality, Mo project mo. niadto pa. Kaniadto pa sa past. So, sa imong pagtan-aw pagkakaron, kanang king kalainan ba? Anang tao, makina. Ang pag-umul og tao, lahi sa pag-umul og makina. Yes. Makina, klaro kayo ang design na to, nahibaw-an na to ang aging sa machine, application sa thermodynamics, mga laws sa physical laws, bisa katong Newtonian o karong mga moderno na, no? Post-Newtonian laws nga i-apply sa human knowledge. Makompute na tanan, masubay na tanan sa laboratory. That's right. Ang tao dili. Okay. Ang tao wala ana. Kaya ang level of complexity sa human mind, wala pa naabot nga makabot na nga maong level sa karon. Karon, sa pagmatuto nimo, Tugutan na to. Oh. sa pagmatuto nimo sa imong mga anak nga tulo ka buok, mutang ka to. Sa life nimo, you are taking imong anak tulo ka aircraft imong giatiman. Kanang kung sa nimo nga mahimo nga makita nimo ang tulo nimo ka mga anak sa samang pagtan-aw sa pag-atiman nimo sa aircraft nga sa aircraft ma-check nimo everything Oh. tanan. Nalista ni mo tanan. Oh. Tao dili man kay usay bulag sa tong balay, moadto siya sa mga nightlife. How is it? Okay. Actually, dili lang kay tulog eroplano. Usa ka tawo is much more complex. Complex kay tao kaysa usa ka eroplano. But there is always a technique because a person
always goes back to the foundation of his learning. That is the value of his personality. Nga mao'y mo dirihir sa iyang dulngan, sa iyang influence, sa iyang mga paagi. And so, if you can inculcate the right value at the very start of the person, that person is even more perfect than a machine. Do you agree with me? Given nga mo follow siya sa tanang instruction. Very good. Pero Because- ka ang human impression sa matag reality doon ay variation kay senses stimulus na to managlain og pagdawat human brain. So makina input output parihara resulta. Doon ay intervention nga mahitabo sa managlahi nga panagdawat nato sa lain-lain nga realities which make nga kita nga tao kanang lahi karon kung tanaw na to ron mao man bitaw nga kanang ang ato ang atima karon ang usa ka lig-ong banay mao ang pundasyon sa usa ka lig-ong nasod. So gitan-aw na to na sa anang nga konteksto niya. Ang banay Arcelia atong gihimo karon nga micro model unsaon na to pagtan-aw. Ningon ka. Sud-ungo na to unsa ang matahom. What is beautiful. Ningon ka sud-ungo na to what is truth. Unsay matuod. Ningon ka sud-ungo na to unsang kanang patay katulog. Beauty. Beauty. Ang mana anang unsa ang good, unsay maayo. Niya i-apply nimo ni sa imuhang kinabuhi. Itan-aw nimo ni subay sa imong palibot. Mao na imong gi-relate. Kanang tagai og gamay nga pahapyaw ang ato ang tumatan-aw sa television kanang sa impression ni kanang sa imuha sang anak si Engineer Dante Arcelia Jr. nga gaan mo Dax. Nya giun sa ang iyang perception sa reality sa kinabuhi ngadto sa komunidad nga naa siya karon. Okay. Ganihan, ingon ko nimo nga mas complex ang tao. Pero doon ay mga paagi. Sa ako nakita, doon ay mga paagi nga mag-guided yun siya all throughout his life. Mao to ningon ko nimo, we'll always go back to the basics of everything, which is the value of the person's life. Pagsugod pa lang niya kakaton, pag memek niya sa kinabuhi, unsa may iyang makita ang iyang mga ginikanan. Plus tudluan pag siya siyang mga ginikanan, the real value of the guide. They want to lead the life of his son or maybe children. Aron dili kayo maligaw, no? Makasubay. Unya dili kayo makaagig dahan nga lisod. Ang ilang dahan jutay naglibaon kay ato mang sultihan nga maayo ning agian dinhi. And so ang mahitabo, Gihanay man. ang mahitabo, ang tao nga maayo og basic learning sa value sa kinabuhi. Ang tao nga guided sa prinsipyo sa kinabuhi, that is physical, spiritual, and everything in life. Ang tao nga pirming naninguha og datas nga makaligay sa mga lisod. Ang kinabuhi ana mas arang-arang yun. Mas mulampos. Mas mulampos, mas dakog tsansa nga muayo. Maayo, no? Mahimong dili gyud mulampos pero dili sad madaot. Safe siya all the time. And so, what is important is we can guide our children to the right way of life. Nga they are always safe. What do I mean safe? Safe is not only taking care of themselves, but also taking care of their brothers and sisters. Because this life is not only for us. This is for all of us, the environment, for your friends, for your relatives, for your loved ones. And so when you take care of life that way, God will be very happy with you and He will take care of you more than what you take care of others' life. So, uso sa kabahin kanang gigon nimo nga
ang ginikanan mao gyud ang mopakaton sa tanan nga kahibalo ngadto siyang anak aron mahimo kining mas nindot pa niya nga subayon. Mo guide, yes. Ikaduha, gisgutan nimo nga ang katilingban nga naa siya, posible makakuha siya og mga kasayuran, posible makahimo siya nga makakuha og paagi nga makatabang pag-umol siyang pagkatao subay sa gihatag nga giya sa usa ka amahan ug mautong tulo. Kanan, unsa man ang maayo, unsa man ang matuod, kanang Unsa mang manindot? unsa ang manindot, unsa ang matahom. Tahom. Unya, tan-aw nimo ni sa konteksto sa kinatibuk-an. Dili kay sa imo lang o sa That's it. pipila lang, kundi tan-aw sa kinatibuk-an karon laho sa unahan. Gusto. Sa pananaw, kung ang Dios malipay ba pod sa imuhang gihimo, kada bang horizontal, kay naaman ta sa usa ka komunidad, katapad, kuyog na to, ug vertikal, unsa ang pananaw sa Dios sa ato ang gihimo. Kasi, tan-awon pagyod ka vertikal, kanang niya, vertikal, tindog, niya dayon horizontal. Aron mahimo nga mas malungtaron ang imuhang pag-umol sa usa ka banay. Nya mo nay gisundog sa imuhang tulo ka mga anak. Una ang imong kamagwangan si Dante Dax Arcilia. Nindot kayo ang sugilanon sa imong kinabuhi. Pagpadagan no sa usa ka banay. Siguro sa sunod nga bahin hisgutan nato ang level po sa practice sa imuhang nga profesyon. Kanang gumay-gamay na lang yung tag-oras taga-ikunog dugang pagtulunan ang atong tumatan-aw sa telebisyon sa Banay ni Juan. Okay, ang prinsipyo nga akong gisubay, sigon sa akong hikatunan sa gikan sa akong mga ginikanan, nga mao among Ay kinsa man ang imuhang ginikanan? ang akong Amahan. akong amahan si Major Arcilia. Major Sa Arcilia. Tornino Sino Arcilia, taga Talamban in town. Mm. Unya, namatay to siya nga veterano. In fact, katulo na to siya pang GE kay naapil man to siya sa Bataan Corridor. March ito. Unya, Veterano sa dang akong amahan pero wala makaadto sa koridor. Dirira to sa Sugbo. Cebu. Naapil og kapriso diha sa kanang ginganlan karon og Cebu Normal University. Kaniadto Cebu Normal School. Normal School. Oh, nya duha ra gyud silang nakaikyas. Siya og si ang nahimong mayor sa ato sa Sugbo, si Mayor Mario Ortiz. Doon na po ito'y kinabuhi niya nga lainon lang yan atong istorya na. Pero ang gimatuto nimo sa imong anak, sumpay ra kung giunsa ka pag matuto ni Saturnino No. Arcilia, Ninong, Major, Ninong. Major Ninong Arcilia. Nya mo nay gusto nimo hitabo nga ipasunod pod sa imuhang mga anak inig-umol nag banay. Oh. Okay, padayon. Kanang tumong yung kayo pareha sa atong pandemya. Karon kami tanan sa among pamilya o magampo mi. Dili lang para amo. Iapil na mo mga silingan in town nga dili sad sila maigo sa COVID. And so klaro kayo ang benefits. Nga dili lang ka magampo para sa imong pamilya, iampo ang imong mga silingan, imong mga amigo, ang imong mga relasyon, relatives, and everybody. And so doing good to everybody is more than doing good to yourself. Mao na dako kayong kapanaminan naton tanan karon. Tinuod na, community problems, community solution. Ang labing mangunundanon, ang usa ka ligong banay, mo ang pundasyon sa usa ka ligong nasod. Kini si Richard Alpaura, managmilit. Og daghang kayong salamat kanimo, Engineer Dante Arcilia Sr. Ako'y magpasalamat nimo si Richard sa dakong kaygayonan nga nakasuway ko ani. This is the first time unya nagako katunan nimo. Salamat kayo. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan.